Samantala, inoobserbahan pa rin ang lagay ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa V. Luna Medical Center sa Quezon City. Gusto ng kaniyang mga abogado manatili muna siya sa ospital kahit wala pang utos ng korte. May ulat on the spot si John Consulta. John? Maris, bahagya na nga niluwagan ng seguridad dito sa V. Luna Medical Center kumpara kahapon sa doble higpit na pagbabantay na kanilang ipinatupad ng makonfine dito si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Binuksan na ang harapang gate at malaya na rin nakakapasok ang mga empleyado at pasyente papasok ng pagamutan. Wala pa rin nagbibigay ng pinakabagong impormasyon kaugnay sa kasalukuyang kondisyon ni Ampatuan. Pero sa panayam kahapon ay sinabi ni Attorney Gregorio Narvasa, isa sa mga abogado ni Ampatuan, na inaasahang sasailalim sa medical examination si Ampatuan dito sa V. Luna matapos ma-diagnose na meron itong pneumonia at tubig sa baga. Nagpapahinga raw ito sa isa sa mga kwarto sa intensive care unit at patuloy na binabantayan ang kanyang vital signs tulad ng heart rate at blood pressure. Bukod sa iniindang pneumonia, Maris, ay meron din daw itong diabetes at hypertension. Nais na kanyang mga abogado na manatili muna sa ospital si Ampatuan habang masama ang kanyang pakiramdam kahit wala pang kautosang nagmumula sa korte. Sa Lunes, Maris, inaasahang tatalakayin ang kanyang hiling at ating malalaman kung ito'y pagbibigyan ng korte itong request ni Andal Ampatuan Sr. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Maris. John, matanong ko lang, bago ba dinala o isinugod sa ospital yan si Ampatuan Sr. ay matagal niya na inirereklamo yung ganyang mga sakit dun sa kulungan? Maris, matatandaan natin na meron na siya mga inireklamong pananakit na yung pulmonya exactly. Yung sa pulmonya, actually, lately lang ito. No? Nagkaroon siya ng pasintabi sa ating mga manonood. No? Nagkaroon nga siya ng traces of blood sa kanyang inilabas na fluids kamakailan. Kaya ito raw yung naging dahilan kung kaya minadali yung pagdadali sa kanya sa Taguig Pateros District Hospital. Kung kaya minabuti nila na unahin yung kanyang kalagayan kahit na wala pang nakukuhang approval mula sa korte. Pero na umaasa itong kampo nga ni Ampatuan Sr. na sa Lunes ay maintindihan naman ng prosecution daw at ng korte yung naging sitwasyon ni Ampatuan Sr. at aasa sila na mapagbibigyan ng kanilang hiling na manatili ito sa ospital hanggat hindi dinadeklara ng doktor na wala ng panganib sa kanyang kalusugan. John, isa na lang, alam naman natin na si Ampatuan Sr. ay suspect sa isang high-profile crime. Bakit niluwagan yung seguridad? Ano yung dahilan ng mga security officers dyan? Actually, Maris, yun yung isa sa mga bagay na kapansin-pansin. At sinisikap nating alamin kung ano nga ba yung naging mga pagbabago sa seguridad. At sa ating impormasyon lamang nakuha ay patuloy namang mahigpit yung pagbabantay doon sa pinaka-vicinity kung saan nakalagay nga itong si Ampatuan Sr. Pero dito sa pinaka-entrada ng gate, kung kahapon talagang nakasarado itong harapan, wala nakakapasok, kahit nga mga military personnel ay pinapaikot pa sa likuran. Ngayon, bukas na ito at yung mga empleyado at pasyente nga na nais pumasok din sa pagamutan, kung ito yung meron mga check-up, malaya na sila nakakapasok. No? But to our understanding, Maris, sa impormasyon natin nakuha, patuloy pa rin naman binabantayan nito si Ampatuan Sr. doon sa pinaka-lugar kung saan ito ay nakakonfine sa mga oras ito. Maris. Maraming salamat, John Consulta.